Naranasan mo na ba ang hapdi ng balakang na parang bawat hakbang ay isang laban, na para bang may nakatagong bigat na ayaw kang pakawalan? Isang sakit na hindi mo maipaliwanag, ngunit ramdam mo sa kaibuturan ng iyong katawan at kaluluwa? Kung narito ka, marahil ay hinintay mo ang sandaling ito. Isang sandali kung saan maaaring nais ng Diyos na magsalita sa iyo, hindi lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa isang mas malalim na layunin na nakatago sa likod nito. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pananakit ng balakang na nararamdaman mo ay hindi isang aksidente, kundi isang banal na paanyaya mula sa Diyos upang tuklasin ang kanyang plano ng pagpapagaling, pagbabago at pag-asa. Isang lihim na kaalaman na iilan lamang ang nakakaunawa. Ngunit kapag natuklasan mo, magbabago ito ng paraan ng pagtingin mo sa sakit, sa buhay, at maging sa Diyos mismo. Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isang paglalakbay na puno ng revelasyon kung saan ang Espiritu Santo ang magiging gabay natin upang buksan ang isang pinto ng pagpapagaling na hindi mo inaasahan. Isipin mo ito. Bakit kaya pinapayagan ng Diyos ang sakit na ito sa iyong katawan? Ano kaya ang nais niyang ipakita sa iyo sa bawat hapding nararamdaman mo? Ang balakang, ang pundasyon ng iyong lakad ay hindi lamang bahagi ng katawan, ito'y simbolo ng iyong paglalakbay sa buhay. Kapag ito'y nanghihina, para bang ang buhay mismo ay humihinto. Ngunit paano kung ang bawat hapdi ay isang bulong mula sa langit na nagsasabing, "Huwag kang matakot, anak, dahil ako ang magpapagaling sa iyo." Sa video na ito, aking kaibigan, matutuklasan natin ang nakatagong kapangyarihan ng pananampalataya na maaaring magpagaling hindi lamang ng iyong balakang, kundi ng mga sugat sa iyong puso at kaluluwa. Bago natin simulan ang pag-aaral, nais kong anyayahan kang magbahagi sa comment section ng isang maikling pangungusap tungkol sa iyong nararamdaman. Ngayon, marahil ay tungkol sa sakit, sa pag-asa o sa iyong pananampalataya. Halimbawa, maaari mong isulat, "Naniniwala akong gagaling ako sa tulong ng Diyos." Ang simpleng gawaing ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong pananampalataya, kundi nagbibigay inspirasyon din sa iba na makakabasa nito. Kaya't huwag mahiya, isulat mo ito ngayon. Bukod dito, nais ko ring hilingin na i-like mo ang video na ito. Sa bawat like, tinutulungan mo ang YouTube na ipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng pagpapagaling at pag-asa. Isipin mo, ang isang click mo ay maaaring magdala ng salita ng Diyos sa isang kaluluwang nawawalan na ng pag-asa. Salamat sa iyong puso. Dahil sa paggawa nito, ikaw ay naging bahagi ng isang mas malaking misyon, ang pagpapalaganap ng liwanag ng Diyos sa mundo. At habang narito ka, nais kong iugnay ang pag-like at pag-subscribe sa channel sa tema ng ating video. Ang pag-subscribe ay parang pagtindig muli pagkatapos ng sakit, isang hakbang ng pananampalataya na nagsasabing, "Diyos, handa akong magpatuloy sa iyong plano." Sa tuwing sumusuporta ka sa channel, tinutulungan mo kaming maabot ang mga taong walang simbahan sa malapit, mga kaluluwang umaasa sa mga video tulad nito upang maramdaman ang haplos ng Diyos. Kaya't i-click ang subscribe button at sama-sama nating buuin ang isang komunidad ng pananampalataya. Huwag kalimutang magkomento ng kahit ano, maaring isang kahilingan para sa panalangin, isang kwento tungkol sa iyong laban sa sakit o simpleng "Salamat Diyos." Ang bawat salita mo ay isang binhi ng pananampalataya na itinatanim natin sa puso ng iba. At bago natin simulan ang pag-aaral, nais kong ipaalala na ang halos huling bahagi ng video na ito ay maaaring naglalaman ng susi upang ma-unlock ang isang pagpapala sa iyong buhay, isang revelasyong magbabago ng lahat. Kaya't manatili hanggang dulo dahil handa na ang Diyos na magsalita sa iyo. Ngayon, maghanda dahil magsisimula na tayo sa ating pag-aaral ng Biblia kung saan tuklasin natin
kung paano ka pinagagaling ng Diyos sa pananakit ng balakang, sa katawan, sa puso, at sa kaluluwa. Ang paglalakbay ni Jacob at ang sakit na nagdudulot ng pagpapala. Isipin mo ito, aking kaibigan, ikaw ay naglalakad, ngunit bawat hakbang ay may hapdi, bawat paggalaw ay may bigat. Ang pananakit ng iyong balakang ay hindi lamang pisikal na karanasan. Ito ay isang espiritual na paanyaya, isang tawag mula sa Diyos upang tumingin ng mas malalim sa iyong paglalakbay. Sa araw na ito, dadalhin natin ang ating mga puso sa isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang sakit upang maghatid ng pagpapagaling at layunin. Ang iyong kwento natin ay mula sa Genesis 32:24-31. Ang gabing si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos. Si Jacob, isang lalaking puno ng laban sa loob, ay naglalakbay patungo sa isang hinintay na paghaharap kay Esau, ang kanyang kapatid na hinintay siyang may galit. Sa dilim ng gabi, sa pampang ng ilog ng Gabok, si Jacob ay nag-iisa, ngunit isang misteryosong lalaki ang lumapit at nakipagbuno sa kanya hanggang madaling araw. Sa labanang ito, hinipo ng Diyos ang balakang ni Jacob na nagdulot ng sakit at pilay. Ngunit sa parehong sandali, binigyan siya ng Diyos ng bagong pangalan, Israel, at isang pagpapala na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang sakit sa balakang ni Jacob ay hindi isang parusa. Ito ay isang tanda ng pakikipagtagpo sa Diyos, isang paalala na ang tunay na pagpapagaling ay dumarating kapag sumuko tayo sa kanyang kapangyarihan. Paano naaangkop ito sa iyo? Marahil ang pananakit ng iyong balakang ay parang isang laban na hinintay mo ng matagal. Baka pakiramdam mo ay ikaw si Jacob, nakikipagbuno sa mga hamon ng buhay, mga pag-aalala, takot, o kahit mga hindi nasagot na panalangin. Ngunit pakinggan mo ito. Ang Diyos ay naroroon sa iyong laban. Ang hapdi na nararamdaman mo ay hindi isang senyales na iniwan ka niya, kundi isang paanyaya na makipagtagpo sa kanya ng mas malalim. Tulad ng balakang ni Jacob na hinipo upang maging tanda ng pagbabago, ang iyong sakit ay maaaring isang banal na haplos na humuhubog sa iyo upang maging mas malakas, mas matatag, at mas malapit sa Diyos. Isipin mo ang balakang bilang pundasyon ng iyong lakad sa buhay. Kapag ito ay nanghihina, parabang ang lahat ay natitibag, ngunit ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay gumagamit ng kahinaang ito upang ipakita ang kanyang lakas. Sa 2 Corinto 12:9, sinabi ng Diyos, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan." Ang sakit mo ay hindi ang katapusan ng kwento, ito ang simula ng isang bagong kabanata kung saan ang Diyos ang magiging gabay mo tungo sa pagpapagaling. Ang kwentong ito ni Jacob ay nagpapaalala sa atin na ang mga sandali ng sakit ay maaaring maging mga sandali ng pagpapala kung iaalay natin ang mga ito sa Diyos. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Ano ang laban na hinintay mo ngayon? Marahil ito ay hindi lamang ang sakit sa balakang, kundi isang pasanin sa puso, isang relasyon na nangangailangan ng pagpapagaling, isang pangarap na parang hindi matupad, o isang takot na humihila sa iyo pababa. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon na nagsasabing, huwag kang sumuko dahil ako ang kasama mo sa labanang ito. Tulad ni Jacob, maaring kailangan mong magpatuloy kahit may hapdi, ngunit sa bawat hakbang, ang Diyos ay naghahanda ng pagpapala na lampas sa iyong inaasahan. Ang sakit ay pansamantala, ngunit ang layunin ng Diyos ay walang hanggan. Kaya't ano ang gagawin mo? Una, magtiwala. Magtiwala na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena kahit hindi mo nakikita. Pangalawa, magdasal. Sa bawat hapdi, iangat mo ito sa Diyos bilang isang alay na humihiling ng kanyang gabay at pagpapagaling. At pangatlo, magpatuloy.
Tulad ni Jacob na tumawid sa ilog kahit may pilay, magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. Ang bawat hakbang, kahit masakit, ay nagdadala sa iyo palapit sa plano ng Diyos. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais kong mag-iwan ng tanong na tatatak sa iyong puso. Paano kaya kung ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang mismong susi upang buksan ang isang bagong pintuan ng pagpapagaling sa iyong buhay? Sa susunod nating pag-aaral, tatalakayin natin ang isang banal na prinsipyo na magpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga katawan bilang templo ng kanyang kapangyarihan. Ano kaya ang nakatagong lihim na ito na magbabago ng paraan ng pagtingin mo sa iyong sakit? Huwag palampasin ito dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring ang sagot na hinintay mo. Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nauugnay sa kwento ni Jacob. Halimbawa, maaari mong isulat, Diyos, tulungan mo akong magpatuloy kahit may sakit. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba. Kaya't isulat mo ito ngayon at maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganito, matutulungan mo ang magdala ng pagkain sa mga taong nagugutom at pakikalmahan. Huwag laktawan ng mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan at sama-sama nagiging liwanag tayo sa mundo. Sa susunod, tuklasin natin ang isang aspeto ng pagpapagaling na magpapalalim sa iyong koneksyon sa Diyos. Manatili dahil ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa pagpapalang hinintay mo, ang templo ng iyong katawan at ang kapangyarihan ng panalangin. Aking kaibigan, huminto ka muna at isipin ito. Ang iyong katawan, kasama ang lahat ng hapdi at sakit nito, ay hindi lamang isang laman at buto. Ito ay isang banal na templo, isang sisidlan ng Espiritu Santo. Ang pananakit ng iyong balakang na parang isang mabigat na krus na dala-dala mo ay maaaring isang paanyaya mula sa Diyos upang muling tuklasin ang kapangyarihan ng panalangin sa loob ng templong ito. Ngayon, tatalakayin natin ang isang makapangyarihang prinsipyo mula sa 1 Korinto, Sekto 2 na sa 9:20 na nagsasabing, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi kayo sa inyo sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Ang talatang ito ay isang paalala na ang iyong katawan ay hindi aksidente. Ang bawat bahagi nito, kabilang ang balakang na nagdudulot ng hapdi, ay bahagi ng isang banal na disenyo. Ngunit paano nauugnay ang pananakit sa pagiging templo ng Diyos? Ang sagot ay nasa panalangin, isang panalangin na hindi lamang humihingi ng pagpapagaling, kundi nagpupuri at sumusuko sa plano ng Diyos. Isipin ang iyong balakang bilang isang altar sa loob ng iyong templo. Sa bawat hapdi, iniaalay mo ang iyong sakit sa Diyos at sa bawat panalangin, binubuhusan mo ang altar na ito ng pananampalataya na nagbibigay daan sa Espiritu Santo upang gumawa ng mga himala. Isang halimbawa ang makikita natin sa buhay ni Ana kahit hindi siya direktang nagdusa ng sakit sa balakang. Sa 2 Samuel 1, si Ana ay nagdalangin ng may matinding pagnanasa sa Diyos dahil sa kanyang dalamhati. Ang kanyang panalangin ay hindi lamang humingi. Ito ay isang pagbubukas ng kanyang puso, isang pagsuko sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, narinig siya ng Diyos at binigyan ng anak na si Samuel.
Ang iyong pananakit ng balakang ay maaring ang dalamhati na humihikayat sa iyo na lumapit sa Diyos ng may ganitong uri ng panalangin. Isang panalangin na puno ng pagsamba, pag-asa at pagtitiwala. Paano ito naaangkop sa iyong buhay? Marahil, tulad ng maraming manonood, napapagod ka na sa pagdarasal para sa pagpapagaling, ngunit parang walang sagot. Ngunit pakinggan mo ito. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapagaling ng katawan, siya rin ang nagpapagaling ng kaluluwa. Ang iyong panalangin ay isang tulay na nagdudulot sa iyo palapit sa Kanya, at sa bawat salitang binibigkas mo, ang iyong templo, ang iyong katawan ay nagiging lugar ng Kanyang presensya. Ang hapdi sa balakang mo ay hindi hadlang. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay naroroon, nagtatrabaho sa loob mo kahit hindi mo agad nakikita. Isipin mo ang ganito, kapag ang isang templo ay nasira, hindi ito iniiwan ng Diyos. Sa halip, siya ang unang gumagawa upang ayusin ito. Ang iyong balakang, kahit nang hihina, ay bahagi ng templong hinintay ng Diyos upang muling buuin. Sa bawat panalangin, ikaw ay nag-aalay ng mga bato ng pananampalataya, at ang Diyos ang arkitekto na nagtatayo ng isang bagong kwento ng pagpapagaling. Kaya't huwag kang magsawang magdasal. Hindi kailangang maging mahaba o magarbo ang iyong panalangin. Maaari itong maging kasing simple ng, Diyos, alam ko na naririto ka. Gamitin mo ang sakit kong ito para sa iyong layunin. Ang ganitong panalangin ay nagdudulot ng kapangyarihan dahil ito ay nagmumula sa isang pusong handang sumuko. Ngayon, paano mo sisimulan ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Una, gawin ang panalangin bilang bahagi ng iyong araw. Sa tuwing mararamdaman mo ang hapdi, huminto at magdasal kahit saglit lamang. Sabihin, Panginoon, luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa templong ito. Pangalawa, magnilay sa layunin ng Diyos. Tanungin ang iyong sarili, ano kaya ang nais ipakita ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng sakit na ito? At pangatlo, pasalamatan ng Diyos kahit nasa gitna ka ng hapdi. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang gawa ng pananampalataya na nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapagaling. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais kong mag-iwan ng tanong na magpapabangon ng kuryosidad sa iyong puso. Ano kaya kung ang sakit na nararamdaman mo ay isang paanyaya upang tuklasin ang isang uri ng pagpapagaling na hindi mo pa naisip, isang pagpapagaling na lampas sa katawan? Sa susunod nating pag-aaral, tatalakayin natin ang isang talinghaga ni Jesus na magpapakita kung paano ang mga simpleng gawa ng pananampalataya ay maaaring magdulot ng milagro sa iyong buhay. Ano kaya ang nakatagong aral na magbabago ng paraan ng pagharap mo sa iyong sakit? Huwag palampasin ito dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbigay liwanag sa landas ng iyong paglalakbay. Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nauugnay sa tema ng panalangin at ng iyong katawan bilang templo. Halimbawa, maaari mong isulat, Diyos, naway gawin mong banal na templo ang aking katawan. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makakabasa nito. Kaya't isulat mo ito ngayon at maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Sa susunod, dadalhin kita sa isang kwento na magpapatibay sa iyong paniniwala na ang Diyos ay laging may plano kahit sa gitna ng sakit. Manatili dahil ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa pagpapalang hinintay mo. Ang talinghaga ng binhing mustasa at ang maliit na hakbang ng pananampalataya. Aking kaibigan, naranasan mo na bang makaramdam ng hapdi sa balakang at naisip kung paano ka makakabangon muli? Ang sakit ay parang isang mabigat na bato na humihila sa iyo pababa, ngunit ngayon
Nais kong dalhin ka sa isang kwento mula kay Jesus na magpapakita kung paano ang pinakamaliit na gawa ng pananampalataya ay maaaring magdulot ng malaking pagpapagaling. Sa Mateo 7:20, sinabi ni Jesus, "Kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito patungo roon at ito ay lilipat." Ngayon, tatalakayin natin ang talinghaga ng binhing mustasa mula sa Mateo 13:21-32, kung saan inihalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa isang maliit na binhi na kahit napakaliit ay nagiging isang malaking puno kung saan ang mga ibon ay nakakapagpahinga. Isipin mo ang binhing mustasa. Napakaliit na halos hindi mo ito makita sa iyong palad. Ngunit kapag itinanim, ito ay lumalago ng hindi inaasahan, nagiging isang puno na nagbibigay ng lilim at buhay. Ang iyong pananampalataya, kahit kasing liit ng binhing ito, ay may kapangyarihang baguhin ang iyong sitwasyon, kabilang ang pananakit ng balakang na dinadala mo. Ang talinghagang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng malaking pananampalataya upang gumawa ng himala. Kailangan lamang niya ng isang maliit, tapat at buhay na pananampalataya na handang itanim sa kanyang lupa ng pag-asa. Paano ito nauugnay sa iyong sakit? Ang pananakit ng balakang ay maaaring pakiramdam tulad ng isang bundok na hindi mo kayang ilipat. Marahil ay naisip mo na, paano ako gagaling kung kailangan ko pa ring maglakad, magtrabaho at harapin ang araw-araw na buhay? Ngunit narito ang magandang balita. Ang Diyos ay hindi humihingi ng perpektong lakas o kumpletong pagpapagaling bago ka maniwala. Siya ay humihingi ng isang maliit na hakbang, isang panalangin, isang pasya na magtiwala o isang simpleng gawa ng pagsamba na parang pagtatanim ng binhing mustasa. Ang bawat hakbang na ginagawa mo sa kabila ng sakit ay isang binhi na itinanim mo at ang Diyos ang magpapalago nito sa isang puno ng pagpapagaling. Isang halimbawa, ang makikita natin sa isang babaeng hindi binanggit ang pangalan sa Biblia, ngunit ang kanyang pananampalataya ay naging inspirasyon. Sa Marcos 10, hindi siya nagkaroon ng sakit sa balakang, ngunit siya ay nagdusa ng 12 taon mula sa isang karamdaman na walang lunas. Sa kabila ng kanyang kahinaan, naniniwala siyang ang paghawak lamang sa damit ni Jesus ay magpapagaling sa kanya. Ang kanyang pananampalataya ay kasing liit ng binhing mustasa, ngunit ito ay sapat upang marinig mula kay Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang iyong sakit sa balakang ay maaaring ang karamdaman na humihikayat sa iyo na lumapit kay Jesus kahit sa pinakasimpleng paraan at maniwala na siya ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Paano mo mailalapat ito sa iyong buhay? Una, kilalanin ang iyong binhing mustasa. Ano ang maliit na gawa ng pananampalataya na kaya mong gawin ngayon? Maaaring ito ay ang pagbabasa ng isang talata sa Biblia kahit masakit ang katawan mo, o ang pagkanta ng isang awitin ng pagsamba kahit nasa hapdi ka. Pangalawa, itanim ang binhing ito ng may layunin. Sabihin sa Diyos, "Panginoon, ito ang aking pananampalataya. Kahit maliit, palaguin mo ito ayon sa iyong plano." At pangatlo, maghintay ng may pag-asa. Ang binhing mustasa ay hindi agad nagiging puno, ngunit ito ay lumalago sa tamang panahon. Ang iyong pagpapagaling ay maaring dumarating ng dahan-dahan, ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Isipin mo ang bawat hapdi sa balakang bilang isang paalala na ang iyong binhi ay nasa lupa at ang Diyos ang nagtitibig nito. Hindi mo kailangang maging perpekto o malakas. Kailangan mo lamang magtiwala na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Ang talinghagang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit ang pinakamaliit na gawa ng pananampalataya ay maaaring magbunga ng isang milagro.
Marahil hindi lamang sa iyong katawan o kundi sa iyong relasyon sa Diyos, sa iyong pamilya o sa iyong layunin sa buhay. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais kong mag-iwan ng tanong na magpapabangon ng kuryosidad sa iyong puso. Ano kaya kung ang sakit na dinaranas mo ay isang paanyaya upang tuklasin ang isang uri ng lakas na hindi mo pa natutunan, isang lakas na nagmumula sa Diyos lamang? Sa susunod nating pag-aaral, tatalakayin natin ang isang mahalagang salita sa Biblia na magpapakita kung paano ang mga sandali ng kahinaan ay nagiging mga sandali ng banal na kapangyarihan. Ano kaya ang salitang ito na magbabago ng paraan ng pagtingin mo sa iyong laban? Huwag palampasin ito dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring maging susi sa iyong paglalakbay tungo sa pagpapagaling. Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nauugnay sa tema ng binhing mustasa. Halimbawa, maaari mong isulat, Diyos, itinatanim ko ang aking pananampalataya sa iyo ngayon. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makakabasa nito. Kaya't isulat mo ito ngayon at maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Sa susunod, dadalhin kita sa isang aral na magpapatibay sa iyong puso at magbibigay liwanag sa plano ng Diyos para sa iyong sakit. Manatili dahil ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa pagpapalang hinintay mo, ang salitang shalom at ang kapayapaan sa gitna ng sakit. Aking kaibigan, naranasan mo na bang magising sa umaga na may hapdi sa balakang at naisip kung paano mo haharapin ang isa pang araw? Ang sakit ay parang isang anino na sumusunod sa iyo. Ngunit ngayon, nais kong dalhin ka sa isang makapangyarihang salita mula sa Biblia na magbibigay liwanag sa iyong paglalakbay, ang salitang shalom. Sa Hebreo, ang shalom ay hindi lamang nangangahulugang kapayapaan. Ito ay isang estado ng pagkakumpleto, kagalingan at pagkakasundo sa Diyos, sa sarili at sa iba. Sa Juan 3:23, sinabi ni Jesus, sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit magpakatatag kayo sapagkat nadaig ko ang mundo. Ang shalom na iniaalok ni Jesus ay isang kapayapaang nananatili kahit sa gitna ng sakit. At ito ang gagamitin natin ngayon upang tuklasin kung paano ka pinagagaling ng Diyos. Ang shalom ay parang isang ilog na dumadaloy sa gitna ng disyerto. Kahit ang paligid ay tuyo at mahirap, ang ilog ay nagbibigay buhay, nagpapalamig at nagdudulot ng pag-asa. Ang pananakit ng iyong balakang ay maaaring pakiramdam tulad ng isang disyerto, isang lugar ng hapdi at pagod. Ngunit ang shalom ng Diyos ay ang ilog na dumadaloy sa loob mo, na nagpapakita na ang kanyang presensya ay mas malakas kaysa sa iyong sakit. Ang kapayapaang ito ay hindi nangangahulugang agad na mawawala ang hapdi, kundi nagbibigay ito ng lakas na magpatuloy, ng katiyakan na ang Diyos ay kasama mo at ng pag-asa na ang kanyang plano ay mas malaki kaysa sa iyong nararanasan ngayon. Isipin mo ang kwento ni Job, isang lalaking hindi partikular na nagdusa ng sakit sa balakang, ngunit nawalan ng lahat, kanyang yaman, pamilya at kalusugan. Sa Job 42:10-17, pagkatapos ng kanyang pagsubok, ibinalik ng Diyos ang kanyang kagalingan, ngunit ang tunay na shalom ay dumating noong si Job ay nagdasal para sa kanyang mga kaibigan kahit nasa gitna ng kanyang pagdurusa. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nagmula sa pagkawala ng sakit, kundi sa kanyang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang pag-ibig sa iba. Ang iyong sakit sa balakang ay maaring isang paanyaya upang maranasan ang shalom. Isang kapayapaang nagbibigay daan sa iyo na magdasal, magpatawad at magbigay ng pag-asa kahit nasa hapdi ka. Paano ito naaangkop sa iyong buhay? Ang shalom
ay isang regalo na kailangang tanggapin. Kapag ang hapdi sa balakang ay sumusubok sa iyong pasensya, ito ang sandali upang humingi ng kapayapaan mula sa Diyos. Isipin ang bawat hapdi bilang isang paalala na huminga ng malalim at sabihing, Panginoon, bigyan mo ako ng iyong shalom. Ang kapayapaang ito ay magbibigay sa iyo ng lakas na harapin ang araw, magpatawad sa mga nakasakit sa iyo at magpatuloy sa iyong tungkulin kahit may limitasyon ang iyong katawan. Ang shalom ay nagpapagaling hindi lamang ng katawan, kundi ng puso at isipan na naghahanda sa iyo para sa mas malalim na pagpapagaling na plano ng Diyos. Paano mo isasabuhay ang shalom sa araw-araw? Una, maglaan ng oras para sa katahimikan. Sa umaga o gabi, umupo ng tahimik at ipikit ang iyong mga mata. Sabihin, Diyos, dalhin mo ang iyong shalom sa aking katawan at kaluluwa. Pangalawa, magpasalamat kahit nasa sakit. Ang pasasalamat ay isang gawa ng shalom dahil kinikilala nito ang kabutihan ng Diyos kahit may pagsubok. At pangatlo, ibahagi ang kapayapaan. Isang ngiti sa isang kapamilya, isang maikling panalangin para sa isang kaibigan, o isang mabait na salita, ang mga ito ay nagpapalaganap ng shalom at nagdudulot ng pagpapagaling sa iba at sa iyo. Ang shalom ay parang isang balsamo na hinintay mo. Hindi nito agad inaalis ang sakit, ngunit pinapakalmahan nito ang hapdi, nagbibigay ng linaw sa iyong isipan at nagpapatibay ng iyong puso. Sa bawat hapdi sa balakang, tandaan na ang Diyos ay nag-aalok ng shalom, isang kapayapaang nagpapaalala sa iyo na Siya ang may kontrol at Siya ang magdadala sa iyo sa kagalingan ayon sa Kanyang perpektong panahon. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais kong mag-iwan ng tanong na magpapabangon ng kuryosidad sa iyong puso. Ano kaya kung ang sakit na dinaranas mo ay isang paanyaya upang tuklasin ang isang uri ng pagpapagaling na nagmumula sa pagtanggap sa plano ng Diyos? Sa susunod nating pag-apas, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang mga sandali ng paghihintay ay nagiging mga sandali ng banal na pagbabago. Ano kaya ang kwentong ito na magbibigay liwanag sa iyong landas? Huwag palampasin ito dahil ang susunod na revelasyon ay maaring maging susi sa iyong paglalakbay tungo sa kagalingan. Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nauugnay sa tema ng shalom. Halimbawa, maaari mong isulat, Diyos, bigyan mo ako ng iyong kapayapaan ngayon. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makakabasa nito. Kaya't isulat mo ito ngayon at maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganito, matutulungan mo ang magdala ng pag-asa sa mga balo na nahihirapan. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdudulot ng liwanag sa mga nangangailangan at sama-sama nagiging kasangkapan tayo ng Diyos sa mundo. Sa susunod, dadalhin kita sa isang aral na magpapatibay sa iyong paniniwala na ang Diyos ay laging may plano kahit sa gitna ng sakit. Manatili, dahil ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa pagpapalang hinintay mo. Ang pagpapagaling kay Naaman at ang pagsunod sa simpleng utos ng Diyos. Aking kaibigan, huminto ka muna at isipin ang bigat ng bawat hakbang na iyong ginagawa, lalo na kapag ang hapdi sa balakang ay parang humihila sa iyo pababa. Ang sakit ay maaaring pakiramdam tulad ng isang pader na hindi mo kayang lagpasan. Ngunit ngayon, nais kong dalhin ka sa isang kwento mula sa Biblia na magpapakita kung paano ang simpleng pagsunod sa utos ng Diyos ay maaaring magbukas ng pintuan ng pagpapagaling. Sa 2 Hari 5:24, makikilala natin si Naaman, isang makapangyarihang kumander ng hukbo ng Aram
na nagdusa mula sa ketong ngunit natagpuan ang pagpapagaling sa pamamagitan ng pagsunod sa isang hindi inaasahang utos mula sa Diyos. Si Naaman ay isang lalaking may mataas na posisyon, ngunit ang kanyang sakit ay nagpababa sa kanya. Nang marinig niya na ang propetang si Eliseo sa Israel ay maaaring magpagaling sa kanya, naglakbay siya na puno ng pag-asa. Dala ang mga regalo at inaasahan ang isang engranding ritual ng pagpapagaling. Ngunit ang sinabi ni Eliseo ay simple, lumublob ka ng 7 beses sa ilog Jordan at gagaling ka. Si Naaman ay nagalit. Ang utos ay masyadong simple, masyadong ordinaryo para sa isang lalaking tulad niya. Ngunit nang kumbinsihin siya ng kanyang mga kasama na sumunod, siya ay lumublob at ang kanyang balat ay gumaling tulad ng sa isang bata. Ang kwento ni Naaman ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay madalas na gumagamit ng mga simpleng utos upang magdala ng malalaking pagbabago. Paano ito nauugnay sa pananakit ng iyong balakang? Marahil, tulad ni Naaman, umaasa ka ng isang dramatikong milagro, isang sandali kung saan agad nawawala ang sakit. Ngunit paano kung ang Diyos ay humihingi ng isang bagay na simple mula sa iyo? Maaring ito ay ang pag-inom ng tubig ng regular upang mapanatili ang kalusugan ng iyong katawan, ang paghingi ng tulong sa isang doktor na ginagamit ng Diyos, o ang paglalaan ng oras upang magpahinga bilang isang gawa ng pagsunod. Ang hapdi sa iyong balakang ay maaaring isang paanyaya na makinig sa mga simpleng utos ng Diyos, dahil sa mga ito ay nakatago ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Isipin mo ang iyong katawan bilang isang lupaing hinintay ng Diyos upang pagalingin. Ang bawat simpleng gawa ng pagsunod, tulad ng pag-aalaga sa iyong kalusugan, pagdarasal bago matulog, o pagpapasalamat kahit masakit, ay parang pagdidilig sa lupaing ito. Ang kwento ni Naaman ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi laging nangangailangan ng mga engrandeng gawa. Siya ay nangangailangan ng isang pusong handang sumunod, kahit ang utos ay mukhang masyadong simple. Sa Roma 16:26, sinasabi na ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang plano sa pamamagitan ng pagsunod na dulot ng pananampalataya. Ang iyong pagsunod ay isang gawa ng pananampalataya na nagbibigay daan sa Diyos na gumawa sa iyong buhay. Paano mo mailalapat ito sa iyong araw-araw na buhay? Una, makinig sa Diyos. Maglaan ng oras upang tanungin, Panginoon, ano ang simpleng bagay na nais mong gawin ko ngayon? Maaaring ito ay isang maliit na pagbabago sa iyong gawi o isang gawa ng kabutihan. Pangalawa, sumunod ng may pagtitiwala. Kahit ang utos ay mukhang ordinaryo, gawin ito na parang iniaalay mo ito sa Diyos. At pangatlo, magpasalamat sa proseso. Ang pagpapagaling ay maaaring hindi agad, ngunit ang bawat hakbang ng pagsunod ay nagdadala sa iyo palapit sa plano ng Diyos. Isipin ang hapdi sa balakang bilang isang paalala na ang Diyos ay nagsasalita, nagbibigay ng mga utos na maaaring mukhang simple ngunit puno ng kapangyarihan. Tulad ng 7 lublob ni Naaman sa ilog Jordan, ang iyong maliliit na gawa ng pagsunod ay maaaring maging mga hakbang tungo sa pagpapagaling, hindi lamang ng iyong katawan, kundi ng iyong relasyon sa Diyos at ng iyong layunin sa buhay. Ang kwento ni Naaman ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang Diyos ay laging may plano at ang kanyang paraan, kahit simple, ay laging nagdudulot ng himala. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais kong mag-iwan ng tanong na magpapabangon ng kuryosidad sa iyong puso. Ano kaya kung ang sakit na dinaranas mo ay isang paanyaya upang tuklasin ang isang uri ng pagtitiwala na magbabago ng iyong buhay? Sa susunod nating pag-aaral, tatalakayin natin ang isang talinghaga na magpapakita kung apanto ang mga sandali ng kahinaan ay nagiging mga sandali ng banal na pag-ibig.
Ano kaya ang talinghagang ito na magbibigay liwanag sa iyong landas? Huwag palampasin ito dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring maging susi sa iyong paglalakbay tungo sa kagalingan. Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nauugnay sa tema ng pagsunod kay Naaman. Halimbawa, maaari mong isulat, "Diyos, tulungan mo akong sumunod sa iyong mga utos." Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makakabasa nito. Kaya't isulat mo ito ngayon at maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Sa susunod, dadalhin kita sa isang aral na magpapatibay sa iyong paniniwala na ang Diyos ay laging may plano kahit sa gitna ng sakit. Manatili dahil ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa pagpapalang hinintay mo. Ang talinghaga ng mabuting Samaritano at ang pagpapagaling sa pamamagitan ng pag-ibig. Aking kaibigan, isara mo muna ang iyong mga mata at isipin ang hapdi sa balakang na nararamdaman mo. Isang sakit na parang humihila sa bawat hakbang na nagpapabigat sa bawat araw. Ngunit ngayon, nais kong dalhin ka sa isang talinghaga ni Jesus na magpapakita kung paano ang pag-ibig sa iba at sa sarili ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan ng pagpapagaling. Sa Lucas 20:25-37, isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng mabuting Samaritano, isang kwento tungkol sa isang lalaking iniwang halos patay sa daan at ang hindi inaasahang pag-ibig na nagbigay buhay muli sa kanya. Ang talinghagang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapagaling ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi tungkol din sa puso. Sa kwento, isang lalaki ang inatake ng mga magnanakaw, iniwang sugatan at walang magawa. Ang isang pari at isang Levita ay dumaan, ngunit hindi tumulong. Ngunit isang Samaritano, isang lalaking itinakwil ng lipunan, ang huminto, binalot ang kanyang mga sugat, dinala siya sa isang bahay panuluyan at nagbayad para sa kanyang pangangalaga. Ang pag-ibig ng Samaritano ay hindi lamang nagpagaling sa pisikal na sugat ng lalaki. Ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, dignidad at isang bagong simula. Ang talinghagang ito ay nagpapakita na ang pag-ibig ay isang haplos mula sa Diyos at ito ay maaaring maging susi sa iyong pagpapagaling. Paano ito nauugnay sa pananakit ng iyong balakang? Marahil tulad ng lalaking nasa daan, pakiramdam mo ay nasugatan ka ng buhay. Ang sakit ay nagpapababa sa iyo at ang mga hamon ay parang mga magnanakaw na nagnakaw ng iyong kagalakan. Ngunit ang Diyos, tulad ng mabuting Samaritano, ay hindi kainiiwan. Siya ay humihinto, hinahaplos ang iyong mga sugat at nag-aalok ng pag-ibig na nagpapagaling. Bukod dito, ang talinghagang ito ay humihikayat sa iyo na maging isang Samaritano sa iyong sarili at sa iba. Ang pag-aalaga sa iyong katawan, ang pagpapakita ng kabutihan sa mga nakapaligid sa iyo, at ang pagpapatawad sa sarili sa mga pagkukulang ay mga gawa ng pag-ibig na nagdudulot ng shalom sa iyong buhay. Isipin mo ang iyong balakang bilang isang sugat na nangangailangan ng haplos. Ang hapdi ay maaaring isang paalala na kailangan mo ng pag-ibig mula sa Diyos, mula sa iba, at mula sa iyong sarili. Sa Juan 4:16, sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Na kapag pinapayagan mo ang pag-ibig na dumaloy sa iyong buhay, ito ay parang langis na ibinuhos ng Samaritano sa mga sugat, nagpapakalmahan, nagpapalakas at naghahanda sa iyo para sa pagpapagaling. Ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagbibigay daan sa Diyos na gumawa ng mga himala. Paano mo mailalapat ito sa iyong buhay? Una, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos.
Sa bawat hapdi, tandaan na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo at nais kang pagalingin. Sabihin, Panginoon, hayaan mong maramdaman ko ang iyong pag-ibig ngayon. Pangalawa, alagaan ang iyong sarili. Ang pagpapahinga, pagkain ng masustansyang pagkain o paghingi ng suporta mula sa pamilya ay mga gawa ng pag-ibig sa iyong katawan. At pangatlo, ibahagi ang pag-ibig. Isang simpleng salita ng pag-asa sa isang kaibigan, isang panalangin para sa isang kapwa na sa sakit, o isang ngiti sa isang estranghero. Ang mga ito ay nagpapalaganap ng pag-ibig na nagpapagaling, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa iyo. Isipin ang bawat hapdi sa balakang bilang isang paanyaya na maging isang Samaritano. Sa tuwing nararamdaman mo ang sakit, ito ay isang pagkakataon na mag-alay ng pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat, sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga, at sa iba sa pamamagitan ng kabutihan. Ang talinghaga ng mabuting Samaritano ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang pag-ibig ay isang makapangyarihang puwersa ng pagpapagaling, at ito ay maaring magsimula sa isang simpleng gawa ng pananampalataya. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais kong mag-iwan ng tanong na magpapabangon ng kuryosidad sa iyong puso. Ano kaya kung ang sakit na dinaranas mo ay isang paanyaya upang tuklasin ang isang uri ng pagpapagaling na nagmumula sa pag-aalay ng iyong buhay sa Diyos? Sa susunod nating pag-aaral, tatalakayin natin ang isang talata na magpapakita kung paano ang mga sandali ng sakit ay nagiging mga sandali ng banal na layunin. Ano kaya ang talatang ito na magbibigay liwanag sa iyong landas? Huwag palampasin ito dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring maging susi sa iyong paglalakbay tungo sa kagalingan. Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nauugnay sa tema ng pag-ibig ng mabuting Samaritano. Halimbawa, maaari mong isulat, Diyos, tulungan mo akong magbigay ng pag-ibig kahit nasa sakit. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makakabasa nito. Kaya't isulat mo ito ngayon at maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Sa susunod, dadalhin kita sa isang aral na magpapatibay sa iyong paniniwala na ang Diyos ay laging may plano kahit sa gitna ng sakit. Manatili dahil ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa pagpapalang hinintay mo. Ang paghintay kay Lazaro at ang layunin ng sakit. Aking kaibigan, naramdaman mo na ba ang hapdi sa balakang na parang isang walang katapusang pagsubok na nagpapatanong sa iyo kung kailan darating ang sagot ng Diyos? Ang sakit ay maaaring pakiramdam tulad ng isang madilim na lagusan na walang dulo. Ngunit ngayon, nais kong dalhin ka sa isang kwento mula sa Biblia na magpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang mga sandali ng paghihintay upang ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Sa Juan 11:24, isinalaysay ang kwento ni Lazaro, ang kaibigan ni Jesus na nagkasakit at namatay, ngunit binuhay muli sa ika-4 na araw. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang paghihintay sa Diyos kahit sa gitna ng sakit ay hindi pag-iwan kundi isang paghahanda para sa isang mas malaking layunin. Si Lazaro ay nagkasakit at ang kanyang mga kapatid, sina Maria at Marta, ay nagpadala ng mensahe kay Jesus, umaasang darating siya agad. Ngunit si Jesus ay naghintay ng 2 araw bago pumunta sa Betania. Nang dumating siya, si Lazaro ay 4 na araw nang patay at ang lahat ay nawalan na ng pag-asa. Ngunit sinabi ni Jesus, ang sakit na ito ay hindi magwawakas sa kamatayan kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Juan 11:1. Pagkatapos, binuhay niya si Lazaro mula sa libingan na nagpapatunay na ang Diyos ay may kapangyarihan sa sakit at kamatayan. Ang paghihintay ay hindi pagtanggi. Ito ay isang pagkakataon upang makita ang Diyos na gumagawa sa kanyang perpektong
Panahon, paano ito nauugnay sa pananakit ng iyong balakang? Marahil tulad ni na Maria at Marta, nagdarasal ka para sa pagpapagaling, ngunit parang naghihintay ang Diyos. Ang hapdi sa balakang mo ay maaaring pakiramdam tulad ng 4 na araw ng katahimikan, kung saan nagtataka ka kung narinig ba ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ngunit ang kwento ni Lazaro ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang wala kang halaga sa Diyos. Sa halip, ito ay isang panahon ng paghahanda kung saan hinuhubog ng Diyos ang iyong puso, nagpapalakas ng iyong pananampalataya at naghahanda ng isang testimonya na magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Isipin mo ang iyong sakit bilang isang libingan na hinintay ng Diyos upang buksan. Ang bawat hapdi ay isang paalala na ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyong kwento. Sa Habakuk 2:3, sinasabi, "Kung ito'y magtagal, hintayin mo sapagkat ito'y tiyak na darating at hindi mahuhuli." Ang iyong pagpapagaling, pisikal man, emosyonal o espiritual, ay darating sa tamang panahon ng Diyos. At kapag ito ay dumating, ito ay magiging isang patotoo ng Kanyang kapangyarihan. Ang kwento ni Lazaro ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang nagpapagaling. Siya rin ay nagbibigay buhay, nagbabago at nagpapakita ng Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating mga pagsubok. Paano mo mailalapat ito sa iyong buhay? Una, magtiwala sa oras ng Diyos. Sa bawat hapdi, sabihin, "Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong plano kahit hindi ko ito nauunawaan." Pangalawa, gamitin ang panahon ng paghihintay upang palakasin ang iyong pananampalataya. Basahin ang Biblia, makinig sa mga awitin ng pagsamba o makipag-usap sa isang kaibigang Kristiyano. Ang mga ito ay nagbibigay ng lakas habang hinintay mo ang Diyos. At pangatlo, maghanda para sa kaluwalhatian. Tanungin ng iyong sarili, paano kaya gagamitin ng Diyos ang sakit kong ito para sa Kanyang layunin? Ang iyong paghihintay ay maaaring maging isang pagkakataon upang magbigay inspirasyon sa iba sa hinintay nilang milagro. Isipin ang hapdi sa balakang bilang isang panahon ng paghihintay sa libingan tulad ng kay Lazaro. Kahit ang lahat ay mukhang nawalan na ng pag-asa, ang Diyos ay nakatayo sa harap ng iyong libingan, handang sabihing, "Lumabas ka." Ang kwento ni Lazaro ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang mga sandali ng sakit ay hindi ang katapusan. Ang mga ito ay simula ng isang bagong kabanata kung saan ang Diyos ay nagpapakita ng Kanyang kapangyarihan. Kaya't huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo pa nakikita. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais kong mag-iwan ng tanong na magpapabangon ng kuryosidad sa iyong puso. Ano kaya kung ang sakit na dinaranas mo ay isang paanyaya upang tuklasin ang isang uri ng pagpapagaling na nagmumula sa pagsuko sa plano ng Diyos? Sa susunod nating pag-aaral, tatalakayin natin ang isang mahalagang salita sa Biblia na magpapakita kung paano ang mga sandali ng kahinaan ay nagiging mga sandali ng banal na pag-asa. Ano kaya ang salitang ito na magbibigay liwanag sa iyong landas? Huwag palampasin ito dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring maging susi sa iyong paglalakbay tungo sa kagalingan. Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nauugnay sa tema ng paghihintay kay Lazaro. Si halimbawa, maaari mong isulat, "Diyos, nagtitiwala ako sa iyong panahon para sa aking pagpapagaling." Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makakabasa nito. Kaya't isulat mo ito ngayon at maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Sa susunod, dadalhin kita sa isang aral na magpapatibay sa iyong paniniwala na ang Diyos ay laging may plano kahit sa gitna ng sakit. Manatili dahil ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa pagpapalang hinintay mo.
Ang salitang tikva at ang pag-asa sa likod ng sakit. Aking kaibigan, isara mo muna ang iyong mga mata at maramdaman ang hapdi sa balakang na dala ng bawat paggalaw. Ang sakit ay parang isang ulap na nagtatago ng araw, ngunit ngayon, nais kung dalhin ka sa isang makapangyarihang salita mula sa Biblia na magpapakita kung paano ang pag-asa ay nagiging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang salitang ito ay tikva, isang salitang Hebreo na nangangahulugang pag-asa o inaasahan. Ngunit higit pa rito, ito ay isang lubid ng pananampalataya na humihila sa atin palapit sa mga pangako ng Diyos. Sa Jeremias 29:11, sinabi, "Ito ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong magdudulot ng kaginhawahan at hindi kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan." Ang tikva ay ang pag-asa na nagbibigay lakas sa iyo na magpatuloy kahit ang sakit ay sumusubok sa iyo. Ang tikva ay parang isang lubid na inihagis sa iyo sa gitna ng bagyo. Kahit ang mga alon ng sakit ay humahampas, ang lubid na ito ay nananatiling matatag na nagdudulot sa iyo palapit sa ligtas na baybayin ng plano ng Diyos. Ang pananakit ng balakang mo ay maaaring pakiramdam tulad ng isang bagyo na nagpapapagod sa iyo, ngunit ang tikva ay nagpapaalala na ang Diyos ay may plano, isang plano ng pagpapagaling, pagbabago at kaginhawahan. Ang salitang ito ay hindi lamang isang emosyon, ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagbibigay daan sa iyo na makita ang liwanag kahit sa pinakamadilim na sandali. Isipin mo ang kwento ni Ruth, isang babaeng hindi nagkaroon ng sakit sa balakang, ngunit nawalan ng asawa at hinintay ang isang hinabag na hinintay. Sa Ruth 1:2-4, si Ruth ay nagpasya na sumunod kay Noemi, ang kanyang biyenan, sa kabila ng kawalan ng katiyakan. Ang kanyang tikva, ang kanyang pag-asa sa Diyos, ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. At sa huli, siya ay naging bahagi ng lahi ni Jesus. Ang iyong sakit sa balakang ay maaaring ang kawalan ng katiyakan na humihikayat sa iyo, na hawakan ang lubid ng tikba, na naniniwalang ang Diyos ay gumagawa ng isang magandang kwento sa iyong buhay, kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Paano ito naaangkop sa iyong buhay? Ang tikva ay isang pagpili. Sa bawat hapdi, kailangan mong piliing hawakan ang lubid ng pag-asa sa halip na sumuko sa kawalan ng pag-asa. Isipin ang iyong balakang bilang isang paalala na ang Diyos ay nag-aalok ng tikva, isang pangako na siya ay kasama mo at ang kanyang plano ay mas malaki kaysa sa iyong sakit. Sa Roma 5:13, sinasabi, "Naway punuin kayo ng Diyos ng pag-asa ng lahat ng kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya, upang kayo ay magumapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo." Ang pag-asa na ito ay nagbibigay lakas sa iyo na magpatuloy, magdasal, at maniwala na ang Diyos ay naghahanda ng isang hinintay na puno ng kaginhawahan. Paano mo isasabuhay ang tikva sa araw-araw? Una, maghanap ng mga paalala ng pag-asa. Magbasa ng isang talata tulad ng Jeremias 29:11 o magsulat ng isang pangako mula sa Diyos na tatatak sa iyong puso. Pangalawa, ibahagi ang iyong pag-asa. Sabihin sa isang kaibigan o kapamilya ang tungkol sa iyong pananampalataya, dahil ang pagbabahagi ng tikba ay nagpapalakas nito. At pangatlo, pasalamatan ng Diyos para sa hinintay. Kahit hindi mo pa nakikita ang buong pagpapagaling, magpasalamat para sa lubid ng tikba na hinintay niya sa iyo. Ang mga gawaing ito ay parang paghila sa lubid na nagdadala sa iyo palapit sa plano ng Diyos. Isipin ang hapdi sa balakang bilang isang bagyo at ang tikva bilang ang lubid na nagbibigay sa iyo ng lakas na makaligtas. Ang bawat hapdi ay isang pagkakataon na hawakan ng lubid na ito ng mas mahigpit,
na maniwala na ang Diyos ay gumagawa para sa iyong ikabubuti. Ang kwento ni Ruth ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang mga sandali ng sakit ay hindi ang katapusan. Ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking plano na magdadala sa atin sa layunin ng Diyos. Kaya't hawakan ang tikva dahil ito ang nagdudulot sa iyo palapit sa pagpapagaling na hinintay mo. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais kong mag-iwan ng tanong na magpapabangon ng kuryosidad sa iyong puso. Ano kaya kung ang sakit na dinaranas mo ay isang paanyaya upang tuklasin ang isang uri ng pagpapagaling na nagmumula sa pagsuko ng lahat sa Diyos? Sa susunod nating pag-aaral, tatalakayin natin ang isang pangwakas na revelasyon na magbubuklod sa lahat ng ating natutunan, na magpapakita kung paano ang iyong sakit ay nagiging isang pintuan sa banal na pagpapala. Ano kaya ang revelasyong ito na magbabago ng iyong pananaw? Huwag palampasin ito dahil ang susunod na bahagi ay maaring maging susi sa iyong paglalakbay tungo sa kagalingan. Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nauugnay sa tema ng tikva. Halimbawa, maaari mong isulat, "Diyos, hawak ko ang lubid ng iyong pag-asa." Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makakabasa nito. Kaya't isulat mo ito ngayon at maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganito, matutulungan mo ang magdala ng tirahan sa mga taong walang tahanan at pakikalmahan. Huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong suporta ay nagdudulot ng liwanag sa mga nangangailangan at sama-sama nagiging kasangkapan tayo ng Diyos sa mundo. Sa susunod, dadalhin kita sa isang pangwakas na aral na magpapatibay sa iyong paniniwala na ang Diyos ay laging may plano. Kahit sa gitna ng sakit, manatili dahil ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa pagpapalang hinintay mo. Aking mahal na kaibigan, binabati kita mula sa kaibuturan ng aking puso. Kung narito ka nanood hanggang sa dulo ng paglalakbay nating ito, ikaw ay kabilang sa mga hinirang. Mga kaluluwang may tapang na maghanap ng pagpapagaling, hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang hapdi sa balakang na dala mo ay hindi isang hadlang. Ito ay isang banal na pintuan na hinintay ng Diyos upang buksan, na nagdadala sa iyo palapit sa kanyang plano ng pag-ibig, kapayapaan at kagalingan. Sa mga minutong ito, sama-sama nating natuklasan kung paano ang sakit ay hindi ang katapusan, kundi isang simula ng isang kwento kung saan ang Diyos ang may akda at ikaw ang hinintay niyang bayani. Isipin mo ito, ang bawat hapdi na naranasan mo ay parang isang tala sa isang awitin ng pananampalataya. Ang mga talang ito, kahit masakit, ay hinintay ng Diyos upang gawing isang symphony ng pag-asa, pagtitiwala at pagpapagaling. Sa bawat blok ng ating pag-aaral, mula sa pakikipagbuno ni Jacob hanggang sa lubid ng tikva, ipinakita ng Diyos na siya ay kasama mo sa bawat hakbang kahit ang mga masasakit. Ngayon, habang nakatayo ka sa dulo ng video na ito, ikaw ay hindi lamang isang manonood. Ikaw ay isang saksi ng kapangyarihan ng Diyos, isang kaluluwang handang maglakad sa landas ng kanyang layunin kahit may hapdi sa balakang. Nais kong anyayahan kang magkomento ngayon ng isang pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako at pananampalataya. Halimbawa, maaari mong isulat, "Diyos, handa akong magtiwala sa iyong plano ng pagpapagaling. Gawing orihinal ang iyong salita dahil nais kong makita ang mga hinirang na tulad mo na nanatili hanggang dulo." Ang bawat komentong isusulat mo ay parang isang binhi na itinanim sa lupa ng ating komunidad na magbubunga ng inspirasyon at pananampalataya sa iba.
Kaya't huwag mahiya, isulat ito ngayon at hayaang maging liwanag ang iyong mga salita sa mga nangangailangan. Bukod dito, nais kong hikayatin kang ibahagi ang video na ito. Isipin ang isang kaibigan, kapamilya o estranghero na nahihirapan dahil sa sakit o kawalan ng pag-asa. Ang pagbabahagi ng video ay parang paghagis ng lubid ng tikva sa kanila na nagbibigay ng pagkakataon upang maranasan nila ang haplos ng Diyos. Ang bawat share ay isang gawa ng pag-ibig, tulad ng mabuting Samaritano na nagdadala ng pagpapagaling sa mga sugatan ng buhay. At kung hindi mo pa nagagawa, i-click ang subscribe button. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag hayaang maging hadlang ang kahihiyan. Ang pagsali sa aming komunidad ay parang pagsisindi ng isang kandila sa dilim na nagbibigay liwanag sa iyong sariling landas at sa iba. Ngunit kung bahagi ka na ng aming pamilya, ipinagmamalaki kita. Ang iyong presensya ay nagpapalakas sa aming misyon na ipalaganap ang salita ng Diyos. Ang patuloy na panunood ng mga video sa channel na ito ay parang pag-aalaga sa apoy ng iyong pananampalataya. Tulad ng isang lampara na kailangang lagyan ng langis, ang iyong kaluluwa ay nangangailangan ng salita ng Diyos upang manatiling nagniningning. Ang bawat video ay isang patak ng langis na nagpapanatili ng iyong ilaw kahit sa mga araw na mabigat ang hapdi. Kaya't huwag tumigil, magpatuloy sa pag-aaral, panunood at paglago dahil ang Diyos ay may mas marami pang revelasyon para sa iyo. Bago natin tapusin, nais kong hilingin na manatili ka sa katahimikan pagkatapos ng video. Hayaang tumugtog ang musika at gamitin ang mga sandaling ito upang purihin at pasalamatan ng Diyos. Sabihin, Panginoon, salamat sa iyong plano, sa iyong pag-ibig at sa pagpapagaling na hinintay mo. Huwag i-pause ang video hanggang matapos dahil ang espiritual na koneksyong ito ay isang banal na sandali na hinintay ng Diyos upang kausapin ka. Isipin ng katahimikang ito bilang isang haplos mula sa langit na nagpapakalmahan sa hapdi ng iyong balakang at nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso. Ngayon, habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, nais kong malaman mo na ikaw ay espesyal. Iilan lamang ang umabot hanggang dito at ang iyong presensya ay patunay na hinintay ka ng Diyos sa sandaling ito. Ang hapdi sa balakang mo ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay isang paanyaya na lumakad ng mas malapit sa Diyos, na magtiwala sa kanyang plano at maging liwanag sa mundo. Kaya't itaas ang iyong puso, hawakan ang lubid ng tikva at magpatuloy dahil ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Naway maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos ngayon at magpakailanman. Manatili sa katahimikan at hayaang ang Espiritu Santo ang magsalita sa iyo